Was despite, of course, nangyari, malakas ang ulan at nakita naman natin kung gaano maganda yung turnout niya during the event. And even yung presidente ng Asia Federation pumunta rin to witness the event. So, summarize nyo kung ano yung nangyari doon sa Buno sa Angono. Ayun, so yung Buno sa Angono, actually pinano namin or naisipan ng host nila Coach Alessa Madio and his wife Kay nung June. I think first or second week of June. And then after that, yun, yung isang kasama namin na grupo ay yung actually ito yung mga first members ng SPOL MMA team, yung mga alumni, kasama ko kasi ako yung founder. Isang kasama namin, si Coach Tristan, whom I mentioned earlier, aggressively promoted this event online. And so, yun. It turned out na more than almost 100 yung sumali sa amin. At of course, the president of the Combat Wrestling was also present. Yes. Ano ba yung mga sinabi sa inyo dahil na-impress siya, na-improve pala, nakita nila na very improving ang state ng combat wrestling sa bansa? So, he was encouraged, but to be honest, of course, he wanted us to use an official wrestling mat. Medyo may pagkukulang kami doon, to be honest. And then, paano nga na mag-hold ng international, Asian and World Championship ng combat wrestling dito sa atin sa Pilipinas. And this is actually a good implication na rin nito na of course magkaroon kayo hopefully ng mga Asian Championships, pero nakadepende pa rin sa suporta na rin ng both PSC and POC kung maaari. So para anong latest dun sa accreditation from both parties? So pinag-usapan na namin, and as far as I know, and of course I'm glad she's already nandito, na hindi, magiging lang po siya siguro, associate member, hindi siya pwede maging regular member kasi hindi siya pwede flexible. But we'll try to be an associate member, we'll comply with the requirements and whatever is necessary. Okay, Andre, nabanggit mo kanina, yung parents ninyo is also into combat sports. So, kailan ka nag-upisa? Kailan ka nag-start na mag-combat wrestling? Pero bago yun, did you also try different sports muna before na subukan mo itong sport na ito? Yes po. Nag-start po ako, 8 years old pa lang po ako ng wrestling. So, naglalaro po ako sa mga national open before. Then, nagkaroon po ng Batang Pinoy. Continuous po hanggang sa graduate ako sa Batang Pinoy. At naglaro din po ako sa Palarong Pambansa, wrestling din po. Tapos, nag-switch po ako ng MMA 2022 and yung jiu-jitsu po. Tapos, syempre, naglalaro rin po akong basketball. Parang cross-training na rin eh. Ano kahit mo? 5'8 po. 5'8". So, kung mas comfortable naman sa pagbabasketball as a cross-training. Pero nabanggit mo, yung parents niyo are into combat sports. So, sila ba talaga yung nagiging inspiration o nilook up mo upang mas lalo pang ma-improve pa lalo ang inyong skills at of course yung moral para sa'yo? Yes po, siya po, yung tatay ko po talaga yung simulat sa pool ay siya yung naging coach ko. Start hanggang sa ngayon po. So, sa kanya po nakuha lahat ng kaalaman ko pagdating sa sports, combat sports, and anything. At bakit combat wrestling yung pinili niyong sport na minahal ninyo at of course sinuportahan nyo? Alam naman natin, dugot, pawis, luha ang pinuuna natin dyan. Pero of course, ang talagang goal ninyo is to make it into the top podium para doon sa inyong susunod na competition. Iba po kasi yung discipline ng combat sports compare sa team sports, no? Mas nadidisiplina po kami sa bilang isang tao, mag-isa. At syempre po, mas masarap po siya yung sakit ng katawan, hahanap-hanapin mo talaga. Balikan ko kayo mamaya.